Mula sa isang disappointing loss sa opener ng Ginebra against Magnolia, ngayon sa kanilang pangalawang laro against TNT, nakapag-bounce back sila. Panalo sila 92-77. Better execution overall, pero yung defense nila maganda din. So sa video na to, pag-usapan natin paano tinalo ng Ginebra ang TNT sa kanilang pangalawang laro. Pag-uusapan natin both offense and defense. Especially no first half, umiscore sila ng 33 points sa first quarter. 12 nga lang sa second quarter, pero nakita ko na okay yung execution nila. Nag-slow down sila second half, pero doon naman nag-step up yung defense nila. And actually, yung defense nila buong laro, solid. Ang gusto ko lang sabihin, sa game na to, nakita ko ulit yung Ginebra of before na mas mabilis sila mag-execute ng triangle offense. Hindi sa shot clock, hindi ganong kaaga nila kunin yung tira, pero kung gaano sila kabilis mag-decide. Ipi-play ko na lang and maglalagay ako ng timestamp kada hawak ng bola para lang makita nating lahat kung ano yung sinasabi ko. Na dito, okay, Scottie drive, kick out to RJ, diba? Hindi nga to triangle eh. That's pure execution lang, galing sa secondary break. Pero kung makikita natin, okay, hindi sila ganun nag-iisip, vibe basketball, which is yun naman talaga yung triangle offense. Diba? Nag-nash dribble si RJ Abarientos, pero bago ang lahat ng yon, diba? Nakita ni RJ, okay, hapit sa akin si Halalon, anong gagawin ko? Okay, may Troy, pasa ako kay Troy. Pagkabigay kay Troy, handback kay RJ, hindi na rin siya nagdalawang isip, binasa niya yung defense, merong Stephen Holt sa corner, hindi na rin nagdalawang isip si Holt, tinira niya na yung corner 3-pointer. And again, dito, they're going to run the triangle offense, pass to the wing kay Sonny Estelle, bubuin nila yung triangle sa sideline dito, pero walang opportunity kay Nards, walang opportunity kay Norbert Torres. So, anong gagawin nila? Move on to the next option. Pass to the top kay RJ Abarientos, Jeremiah Gray sa pinch post. There's going to be a rebound screen cut. Aangat dito si Nards Pinto or ire-reject. Diba dito, RJ, Jeremiah Gray, handback, empty side pick and roll. Jeremiah Gray, pops, sablay. Pero kung makikita nyo, diba, ipi-play ko na, ito na yung with timestamp. Buong possession, paglampas ng half court. Kung makikita natin, lahat ng ginagawa nila very quick, very decisive. Hindi sila nag-aantayan. They're just playing the game, running the system, looking for opportunities, hindi passively pero aggressively, looking for their shots. And yun ang essence ng triangle offense. Ito, di ba? Blind pig, walang nangyari. Anong mang gagawin ko? Move on. Punta ako sa kabilang option kay Nards. And then diretso set ng screen kay RJ. RJ, okay, medyo namatay yung offense, 10 seconds. Ano ang last resort? Mag-spread, pick and roll with Norbert Torres. Mabilis lang din, di ba? 2 on the ball, bigay kay Norbert. Pwede nga i-kick out kay Maya, pero since maliit yung bantay, di ba, si Enciso lang, kayang-kaya ng alaruhin ni Norbert Torres. And again, the pace, not necessarily gaanong kaaga kunin yung tira nila. Di ba? Inuubos pa rin naman nila yung shot clock, pero ine-exhaust nila yung options ng triangle and hindi sila nag-aantayan. Aggressively looking for their shots, their options, they're running their offense. While running the offense, very quick sila mag-decide. Kapag wala dito, move on. Pag wala, move on. Shoot, pass, move, screen, cut. Diba? Yun naman yung triangle offense. Diba parang sa Spurs noon, diba? Meron silang tinatawag na 0.5. Na pagsala mo ng bola, may 0.5 seconds ka para mag-decide. Either titira mo ba, magdadrive ka ba, papasa mo. So ayun, nakikita ko na ulit with Barangay Ginebra after their, abysmal showing against Magnolia Hotshots. Dito again, pass to the wing kay Troy, sideline triangle, walang pupuntahan. So blind pig, walang RJ Abarientos dun sa give back. Rebound screen cut. Nag-switch ang TNT dito, inabangan ni Glenn Cubuntin kasi yun yung predictable part ng triangle offense eh. Pero instead na mag-duel at magka-cut dito si Scottie Thompson, antayin for 5 seconds para makasalo ng bola para i-poste dito whether kay Troy or kay, Norbert Torres. Move on na lang, punta tayo sa kabila kay RJ. Diba? Walang cut. Okay, punta ako sa bola. 2-man game. Kay Norbert Torres, walang nangyari. Move on. 2 on the ball ngayon sa pick and roll. Pick and pop. Norbert Torres, pwede pa nga extra pass. Wide open 3-pointer. And again, makikita natin. Okay, naubos yung shot clock eh. 1 second na lang. Pero ang dami nangyari. Ang daming in-explore na options. And yun yung essence of their system. Na the past couple of seasons, hindi nila nagagawa. Kasi parang may tinatry silang ipilit eh. Pinipilit nila. Okay, pilit natin yung poste, tapos may split action. Okay, ipilit natin yung alley-oop kay Japet. Ipilit natin yung 2-man game. Ipilit natin yung Spain pick and roll na chop suey, diba? Pero ngayon, this is Ginebra basketball na under Coach Tim Con. This is Tim Con basketball. And I hope, diba, they continue
executing the triangle this way. Kasi they have the pieces naman, di ba, to be a dynamic team. And alam ko, marami mag-argue, itong team na to is built to be a running team. And ako rin, isa rin ako sa mga nagsasabi nun. Pero at the same time, may early offense and triangle offense. Yung mga pass to the wing, sabay yung magiging parang ala pistol, yung mga UCLA cut, diretso pinch post. May mga ganun namang option. It's just that the past couple of seasons, di ba, hindi nila ganung ine-explore and nag-iintayan sila. Nagkakapaan sila anong gagawin nila. Papasa ko ba? Ganito, ganyan. Di ba? Pero dito, nakita ko sa first half and even, di ba, to some extent, in the second half, very quick sila mag-decide. Kapag wala, move on. On to the next one. Di ba? Dito, Japet, Troy, okay, walang mangyayari dyan. Diretso si Troy ngayon sa basket. Pasa kay Holt, okay, wala. Let's run the triangle. 'Di ba? Pero ngayon, ang nangyari dito, nag-aantayan na sila. After nung ilang pasa na okay, pagdating sa poste ng bola, nagtitingin na naman sila, nagtatayuan na naman sila. Okay, pasa kay Troy, nakatayo si Japet doon, nag-aantay lang sila, nagsa-spot up, ISO kay Troy. 'Di ba? Kapag ganyan, yan yung Ginebra basketball the past couple of seasons. Nag-aantayan, nagtitinginan. Pero kung ang titignan natin, yung kagaya kanina, na pasa, wala, pasa kabila, wala, okay, tira ko, okay, pasa dito, pasa doon, pasa dito, takbo doon, tira dito, cut dito, yun yung effective. Pero if papasa natin sa poste, kakat ako, tapos titignan ko na lang, okay, wala mangyayari. So, I'm very happy na nakita ko sa game na to actually, na yung Ginebra offense, para na ulit siya yung Ginebra offense of before. And punta naman tayo sa defense, pag-usapan natin, adding Jeremiah Gray sa mga main lineups nila, whether, as a shooting guard, small forward, or even as a 4, gives Ginebra versatility to switch or bring extra defenders sa point of attack. Makikita natin dito si Maya Gray. Ito, mag-focus tayo kay Jeremiah Gray. Makikita natin, TNT, tatakbo sila ng action, okay? Similar to Ginebra's set, dito is going to be a zoom action for Roger Pugoy. Makikita natin si Jeremiah Gray nandito sa nail, covering both the drive and the shooter kay Kevin Ferrer. Pero since 6'4 and a half si Jeremiah Gray, very athletic, sobrang sipag, ang taas ng motor, diba? Allow si Ginebra to send help and bother the driving lane, while at the same time being athletic enough to recover to Kevin Ferrer and maybe split this gap, ito basically, between Kyrie Williams and Kevin Ferrer. Na kung mag-drive man dito silang batak, diba? Andun si Jeremiah Gray para sarahan yung lane na yon. That gives Ginebra versatility defensively to either switch or, bring extra defenders sa point of attack. Kagaya nung kay Pugoy kanina, pagdaan ni Pugoy doon, diba? Afford ni Troy Rosario mag-show ng onte. Kasi meron naman siyang Scottie Thompson dito sa tag, meron siyang Jeremiah Gray sa nail. And afford din ni Stephen Holt mag-go over kasi alam niya na may magsasara ng driving lane. So ayun, another clip. It's different pero same. Makikita natin dito, again, Ginebra sa defensive end, Jeremiah Gray wala sa loob ng court. Kasi ang lineup ng Ginebra, double bigs, Japet Aguilar, Troy Rosario, and then tatlong guards, Nards Pinto, RJ Abarento, Stephen Holt. So nababalance yung laki at yung liit. Pero this time, kumpara doon sa lineup kanina with Jeremiah Gray na length and athleticism, dito, mas maliit sila, pero mas mobile sila. Mas kaya nila mang-disrupt, diba, ng point of attack. So, yun yung gagawin nila dito. Nards Pinto kay Ferrer, smaller, pero hindi naman dumadrive si Ferrer eh. Diba, dito, Glenn Cabuntin will attack Troy Rosario, pero may RJ ka rito sa help na very quick para makarecover kay Halalon if ever na i-kick out ni Glenn Cabuntin. Na yun yung gagawin niya, makaka-recover si RJ kasi quick siya. They can send doubles, pero kayang gawin yon kasi may Nards Pinto naman sa closeout na kayang mag-scramble and kayang mag-X-switch to a guy like Glenn Cabuntin na mainly a spot-up player. So again, it's their defensive versatility, whether sa wings or sa guards. Sa lineup naman na to, Torres at the 5, tapos 4 na switchable players with similar height. Thompson, 6'1", Holt, 6'4", Gray, 6'4", David, 6'3". So basically, diba, average height nito, 6'2 point something. Halos 6'3 na din lahat. So pwede mo i-switch yun, yung 1-4 na yun. So that gives Ginebra versatility to switch actions. Diba dito, i-switch nila yan. Ngayon si David na, yun na kay Enciso. Si Scottie na yun na kay ng Batak. And hindi siya mismatch.
'Diba? So dito, atakin ni Enciso kasi mainit siya, feeling niya star player siya. 'Diba? Kick out kay Calvin Aftana against Jeremiah Gray, halos magkasing height. So 'diba, it's very versatile and very, useful sa mga ganitong klaseng situation. So ayun, kaya nanalo ang Ginebra against TNT kasi first half, they executed well. Second half, nag-execute pa rin naman sila ng maayos, pero yung defense nila, all throughout the game, especially na second half, after mag-init ni Enciso, nag-adjust ang Ginebra